Ating simulan ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama sina Joel Malasakit Mangorospe at Darlene Olanyo. Kasama ang buong puwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga Luzon, magandang umaga Visayas at magandang umaga Mindanao. Sa lahat po ng mga nakatutok sa DWWW 774 at sa 107.9 DWHT-FM Dagupan City. Isang papagpalang umaga rin sa mga nakatutok sa Facebook Live at sa YouTube account po natin. Araw po na Lunes, November 4, 2024. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating headlines, dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo asahan ngayong linggo. Pagulita ng undas ngayon 2024 naging generally peaceful ayon sa PNP. Filing ng Certificate of Candidacy sa BARM para sa ibang Bangsamoro Parliamentary Elections magsisimula na po ngayong araw. Malacanang dineklara ang November 4 bilang Day of National Mourning para sa mga biktima ng Bagyong Christine. Dating Pangulong Rodrigo Duterte tamangging magkomento sa pagsusubite ni dating Senador Antonio Trillanes IV sa ICC ng transcript ng Senate hearing hinggil sa war on drugs. Paok dumistansya saan nila'y bigong operasyon ng NCRPO at PNP-ACG sa isang Pogo Hub sa Maynila. Sa Metro News, sa lungsod ng Maynila ay tinuturing na most dangerous city sa buong Southeast Asia. Official news, mga barangay officials sa Cebu City na magre-retiro simula sa susunod na taon makatatanggap ng retirement pay. At sa international news naman, Pangulo ng Austria sa ilalim sa spinal surgery. Sa ating sports alert, San Miguel Beerman star Junmar Fajardo itinanghal na 2024 PBA Governors Cup Best Player of the Conference. TNT Tropang Giga Importer Ronde Hollis Jefferson nasungkit ang Best Import Award. At sa showbiz balita, Marvel Agustin at Julina Magdangal muli magtatambal sa pelikula matapos ang higit 2 dekada. Sa ating balitang kakaiba, Spider-Man at Goku na aresto sa Cebu. Alas 6:41 po ng umaga, kami ho yung mga tagapagbalita. Ako po ang inyong Joel Malasakit Mangorospe. At ako naman po si Darlene Olanyo. At sa detalye ng mga naglalagab live at totoong mga balita. 774 Balita Ngayon. Mayroon po tayong aasahang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong linggo. Sa pagtaya ng mga taga-industriya ng langis sa bansa, nakasaad na maaaring bumaba ng 40 centavos hanggang 70 centavos ang presyo po ng kada litro ng gasolina. Ang kada litro naman ng diesel ay posibleng walang maging paggalaw o bumaba sa 20 centavos. Habang maaari namang tumaas ng 10 centavos hanggang 20 centavos ang presyo po ng kada litro ng kerosene. Ayon sa Department of Energy, ang oil price adjustment ay bunsod po ng pagtaas ng fuel demand sa Amerika at ng pagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. 774 Balita Ngayon. Naging mapayapa sa pangkalahatan ng pagunita ng undas sa buong bansa ngayong taon. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, walang naitalang untoward incident sa mga sementeryo, columbarium, memorial park sa iba pang katulad na lugar sa pagdalaw ng mga Pilipino sa puntod ng kanilang pumanaw na mahal sa buhay. Dagdag pa ni Fajardo, malaking tulong ang koordinasyon ng PNP sa mga local government units upang maging maayos at mapayapa ang pagunita sa undas. Mananatili namang nakaalerto ang PNP sa inaasahang dagsa ng mga biyahero na magbabalik Maynila mula sa long weekend. 774 Balita Ngayon. Sisimula na po ng COMELEC ngayong araw ang filing ng Certificate of Candidacy o COC para sa kauna-unahang eleksyon ng Bangsamoro Parliamentary. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, tatagal ang COC filing sa buong BARM hanggang November 9. Inihayag pa ni Garcia na nadagdag na ng pwersa ang PNP at AFP upang matiyak ang seguridad sa paghahain ng COC para sa BARM elections kasunod ng nangyaring pamamaril sa Sharif Agwak, Maguindanao del Sur sa huling araw ng COC filing para sa 2024
2025 midterm elections kung saan isa ang nasawi at 5 ang nasugatan. Tiwala naman si Garcia na magiging mapayapa at tahimik ang filing ng COC para sa eleksyon sa Bangsamoro Parliamentary. 774 Balita Ngayon. Ilalagay sa half-mast ang watawat ng Pilipinas ngayong araw sa mga gusali ng gobyerno sa bansa. Makarang ideklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang November 4 bilang Day of National Mourning sa mga biktima ng pananalasa ng Bagyong Cristina. Sa Proclamation number 728 na nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin, nakasaad na ang pagdedeklara ng Day of National Mourning ay bilang pakikiisa sa pagdadalamhati ng mga pamilya ng mga nasawi sa pananalasa ng nagdaang bagyo. Kasunod nito, humihiling ang pamalaan sa publiko na mag-alay ng dasal para sa mga biktima. 774 Balita Ngayon. 15 minuto na lamang po bago mag-alas 7 ng umaga, umakyat na sa mahigit 2.2 milyong pamilya o mahigit 8.6 milyong individual ang naapektuhan ng pananalasa ng Bagyong Cristina at Leon. Ayon sa NDRRMC, ang mga apektadong residente ay mula sa 12,000 na barangay sa 16 na rehiyon sa bansa. Sa kasalukuyan, naabot pa sa mahigit 227,000 na katao o mahigit 56,000 na pamilyang tumutuloy sa mahigit 1,000 evacuation centers sa bansa. Nananatili naman sa 146 katao ang naiulat na nasawi habang 130 ang nasugatan. 774 Balita Ngayon. Nakapagtala ang Bureau of Immigration o BI ng 12% na pagtaas sa international travel sa pagulitan ng undas ngayong taon. Ayon sa BI, nakapagproseso sila ng mahigit 167,000 na pasahero mula October 31 hanggang November 1 na mas mataas sa mahigit 149,000 na naitala sa kaparehong panahon noong 2023. Inahayag pa na ahensya na noong October 31 pa lamang ay nakapagtala na sila ng mahigit 41,000 arrivals at mahigit 43,000 departure sa buong bansa. Kaugnay nito, pinuri ni BI Commissioner Joel Anthony Viado ang mga tauhan ng BI sa kanilang dedikasyon, lalo na sa pagtiyak sa seguridad at kaayusan ng biyahe sa gitna ng dagsa ng mga pasahero nitong undas. 774 Balita Ngayon. Sa iba pa naglalagab live na balita, tumanggi ho si dating Pangulong Rodrigo Duterte na magbigay ng komento sa pagsusumite ni dating Senador Antonio Trillanes IV sa International Criminal Court ng transcript ng kanyang testimonya sa pagdinig sa Senado hinggil sa war on drugs at umano'y extrajudicial killings o EJK. Ayon kay dating Pangulong Duterte, walang ibang ginawa si Trillanes kundi dumaldal kaya hindi niya ito sinasagot. Nauna nang inihayag ni Trillanes na isinumite niya noong October 30 sa ICC ang transcript ng pagdinig ng Senado, habang ang transcript naman ng House Quadcom Inquiry ay naisumite na noong nakaraang linggo. Nang matanong naman si Duterte kung dadalo siya sa pagdinig ng Quadcom kung muli siyang imbitahan, sinabi nitong nasagot naman na niya lahat ng tanong sa pagdinig ng Senado. 774 Balita Ngayon. Dumistansya ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK sa ikinasang raid ng PNP sa Century Peak Tower sa Ermita, Maynila noong October 29. Ayon sa PAOK, hindi sila bahagi ng ikinasang operasyon na pinangunahan ng PNP Anti-Cybercrime Group at o PNP-ACG at National Capital Region Police Office o NCRPO. Inihayag ng PAOK na hindi sila kinonsulta o nasabihan hinggil sa ikinasang operasyon kung saan naaresto ang nasa 85 katao kabilang ng 60 na dayuhan. Itinuturing naman ni PAOK spokesman Winston Castro na bigo ang naturang operasyon dahil pinakawalan niya ng mga pulis sa mga nadakip na foreigner dahil sa kabiguang makapag-secure ng legal na dokumento para dito. Sa panig naman ng NCRPO, sinabi ni NCRPO Director Major General Sidney Hernia na kailanman ay hindi nila binanggit ang PAOK sa isinagawang raid. Nilinaw din ni Hernia na hindi isang human trafficking operation ang ikinasan nilang operasyon kundi paglaban sa cybercriminal activities. 774 Balita Ngayon. Magiging prioridad na ng Kamara ang ratifikasyon ng panukalang 6.352 trillion pesos 2025 national budget sa nalalabing buwan ng 2024. Sa gitna ito ng iba't ibang oversight hearings sa iba't ibang issue. Mababatid na balik sesyon na ngayong araw ang Kamara makaraan ng 6 na linggong pahinga. Ayon kay Majority Leader at Zamboanga City 2nd Representative Manuel Jose Dalipe, umaasa silang may papasa na rin ng Senado sa lalong madaling panahon ang bersyon ng budget para makapag-bicameral conference committee ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Target nila na maratipikahan ang BICAM report sa December 20 o bago mag-Christmas break.
774 Balita Ngayon. Nananatiling mailap ang hustisya para sa mga napatay na journalist sa Pilipinas at sa iba pang panig ng mundo. Sa Global Impunity Index ng New York-based Community to Protect Journalists, nakasaad na mula sa pang-8 ranggo noong nakarang taon ay bumaba sa pang-9 ang ranggo ng Pilipinas sa listahan ng mga bansang hindi napaparusahan ang mga pumatay sa mga mamahayaga. Ito na ang pang-17 magkasunod na taon na kasama ang Pilipinas sa naturang listahan. Naging basihan sa latest index sa mga naitalang pagkasawi ng mga journalist dahil sa kanilang trabaho mula September 1, 2014 hanggang August 31, 2024. Sa Pilipinas, 18 murder case ang nananatiling hindi pa nare-resolba mula sa 20 kaso na naitala hanggang noong nakaraang taon. 774 Balita Ngayon. Oras po natin, may 8 minuto pa bago alas 7 ng umaga. Balita muna tayo mula sa 774 News Team. 774 News Report. News Report. Batas para sa dagdag na regional at municipal trial court sa bansa nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dali po ihatid ni Chanel Salazar. Mas lalakas pa ang paghahatid ng serbisyo sa sangay ng hudikatura matapos lagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ilang batas para sa dagdag na sangay sa regional trial courts at municipal trial courts sa bansa. Ilan sa mga nalagdaan ng Republic Act No. 12044 para magtatag ng 12 RTC sa Los Baños at Cabuyao sa Laguna at isang municipal trial court sa Cabuyao. RA No. 12045 na magdadagdag sa 2 RTC at 2 municipal trial court sa 9th Judicial Region sa Pagadian City, Zamboanga del Sur. RA No. 12046 kung saan may 10 dagdag na sangay ng RTC at 8 dagdag na municipal trial court sa Antipolo City, Rizal. RA 12047 kung saan may 2 dagdag na RTC sa Island Garden City of Samal sa Panabo, Davao del Norte. At sa ilalim naman ng RA 12048 ay magkakaroon ng 4 na RTC at 4 na municipal trial court sa Ormoc City, Leyte. Habang 2 RTC naman sa bayan ng Tubod, Lanao del Norte sa ilalim ng Republic Act 12049. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 News Report. News Report. Dagdag na budget sa Pag-asa, inaasahang makakatulong para maiwasan ang malaking pinsala at maraming pagkasawi tuwing may kalamidad. Ang balita at naman ni Conde Bata. Conde. Umaasa si Senator Amy Marcos na may iwasan ng matinding pinsala at maraming casualty sa bagyo matapos na taasan ng alokasyon ng Pag-asa sa 2025. Mula sa 1.641 billion pesos na budget ng Pag-asa ngayong taon ay itinaas ito sa 1.931 billion pesos sa susunod na taon. Ikinadismaya ni Marcos na taon-taon namang nagbibigay ng pondong Kongreso pero nagkukulang pa rin sa pagbibigay ng babala ang Pag-asa sa tuwing may malalakas na bagyo. Anya kung naalerto lamang sana agad ng Pag-asa ang mga LGUs tungkol sa dami at lakas ng buhos ng ulan nitong nagdaang bagyong Christine ay nailikas sana mula sa pagguho ng lupa at nailigtas ang maraming buhay sa Batangas. Aabot sa 59 na buhay ang nawala dahil sa bagyong Christine sa Batangas kung saan 12 katao rito ang nawawala hanggang ngayon. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat sa iyo, Conde Bata. 774 News Report. News Report. Liderato ng Kamara nangakong lalong paghuhusayin ng trabaho kasunod ng mataas na ratings. Narito po report ni Grace Mariano. Kaakibat ng taus-pusong pasasalamat ay tiniyak ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na lalo pang paghuhusayin ng Kamara ang trabaho. Payag ito ni Romualdez matapos siyang pumangalawa sa mga pinakamatataas na opisyal ng bansa na nakakuha ng pinakamataas na approval at trust rating sa pinakahuling survey ng Okta Research. Batay sa resulta ng tugon ng masa survey ng Okta Research na isinagawa noong September ay nakapagtala si Speaker Romualdez ng 61% overall trust rating at 62% na performance rating. Kaugnay nito'y tiniyak ni Romualdez ang patuloy na suporta ng Kamara sa misyon niyang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mabigyan ng mas maayos na buhay ang mga Pilipino. Sabi naman ni na House Assistant Majority Leaders Amparo Maria Pami Zamora ng Taguig City,
Paulo Ortega ng La Union at Jay Kunghon ng Zambales, ang mataas na performance at trust ratings ni Romualdez ay resulta ng kasipagan, dedikasyon at mahusay nitong pamumuno. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 News Report. News Report. Pagkakabuwag ng Mother of All Scam Hubs, patunay ng dedikasyon ng PNP na tuldukan ng Pogo operation sa bansa. Ang balita ni Angel Garcia. Angel. Kinilala ni Philippine National Police Chief General Romel Francisco Marbil ang matagumpay na pagkakabuwag ng PNP Anti-Cybercrime Group sa tinaguriang Mother of All Scam Hub sa isinagawang raid sa Century Peak Tower sa Maynila nito October 29. Bahagi ito ng pinaigti na kampanya ng PNP laban sa illegal na POG operation sa bansa at mabuwag ang anumang criminal network. Isinagawa ang operasyon batay na rin sa validated intelligence sa pakikipagtulungan sa NCRPO kung saan natuklasan na nagsisilbing central hub ng iba't ibang POG operations ang naturang lugar na konektado sa online scam, illegal na sugal at human trafficking. Nilino naman ni General Marbil sa tulong ng National Bureau of Investigation, layo ng PNP na tuluyang maalis ang lahat ng illegal na pogo sa loob ng 2 buwan o hanggang sa Disyembre. Sa ngayon, nagpapatuloy ang forensic analysis at pagsasampa ng kaso laban sa mga sangkot na dayuhan kabilang na ang may-ari ng gusali. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat sa iyo, Angel Garcia. 774 News Report. News Report. Land grabbing at 2 illegal alien hinarang sa NAIA. Detalye po yung hatid ni Gina Mape. Gina. Hinuli sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA ang 2 illegal aliens na nagtangkang tumakas. Ayon kay Immigration Commissioner Joel Anthony Viado, ang 43 anyos na Indian na si Ram Valdez ay dinakil sa NAIA Terminal 3 noong Oktubre 23. Habang kinabukasan, Oktubre 24, nadakip ang 65 anyos na Australia na si Peter Anthony McFarlane. Sinabi ni Commissioner Viado na ang 2 dayuhan ay hindi pinayagang makaalis ng Pilipinas dahil depektibo ang kanilang mga dokumento. Nabatid na walang arrival record sina Valdez at McFarlane. Patunay na sila ay mga illegal entrants sa bansa o mga dayuhan na lumusot sa immigration dahil walang wastong travel document. Ayon pa kay Commissioner Biado, inamin ni Valdez na noon pang 2018 siya dumating sa Pilipinas at mula noon ay nanatili na sa bansa habang si McFarlane naman ay dumating sa Pilipinas noong Oktubre 17 sakay ng isang yate mula sa Zamboanga City. Hinala ng immigration official, maaaring gumamit ng ibang travel documents si Valdez sa pagtungo niya sa Pilipinas. Si McFarlane naman, ayon kay Commissioner Biado, ay walang record sa database ng Bureau at gumamit pa ng peking arrival stamp sa kanyang pasaporte. Sinabi ni Commissioner Biado na ang 2 dayuhan ay mananatili sa BI Detention Facility sa Camp Bagong Diwa sa Taguig City habang sila ay sinasa ilalim sa deportation proceedings. Sinabi pa ni Commissioner Biado na ilalagay sa blacklist ng Bureau sina Valdez at McFarlane at hindi na papayagang makapasok sa Pilipinas. Ako si Gina Mape ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 News Report. News Report. Alas 7 na po ng umaga, kami pa rin po yung mga tagapagbalita. Ako po pa rin si Joel Malasakit Mangorospe. At ako naman po si Darlene Olanyo. At iba pa naglalagab live at totoong mga balita. Metro News. Metro News. Sa Metro News, nanguna ang lungsod ng Maynila sa itinuturing na most dangerous city sa buong Southeast Asia base po sa 2024 Mid-Year Nambio o Number Crime Index. Sa datos ng Nambio, nakakuha ang Maynila ng 64.2% crime index habang 35% or 35.8% lamang ang safety index nito. Nabanggit sa ulat ang malawakang problema sa nakawan, assault at armed robbery. Pumapangalawa naman sa lista ng Nambio ang Kuala Lumpur, Malaysia, habang pumangatlo ang Jakarta, Indonesia. Kasama rin sa lista ng iba pang lungsod sa Pilipinas gaya ng Cebu City na nasa pang-5 pwesto, pang-8 ang Iloilo City, pang-10 ang Makati City at pang-13 ang Davao City. Metro News. Metro News.
Nakatakdang ilunsad ng MMDA ang Road to Zero Waste Summit na una at pinakamalaking event na nakatuon sa sustainable waste management at pagsulong ng circular economy. Ang event ay gaganapin sa Unila Bayanihan Center sa Pasig City sa November 5 hanggang 6 na magiging bukas sa publiko at libre ang admission. Layo ng summit na bigyang pansin ang mga makabagong solusyon sa pamamahala ng basura na maaaring tumugon sa mga hamon ng solid waste sa Metro Manila na humahantong sa pangmatagalang sustainability. Mula sa mga product exhibit hanggang sa mga panel discussion, itatampok sa okasyon ng isang serye ng mga interactive activity upang itaas ang kamalayan ng publiko sa waste technology at mga pamamaraan para lumikha ng unified roadmap sa problema ng basura sa Metro Manila. Balitang Promdi. Sa Balitang Promdi tayo, mga barangay officials sa Cebu City magre-retiro simula sa susunod na taon. Makakatanggap daw ho ng retirement pay. Ang detalye hatid sa atin ni Jonah Bakiran. Jonah. Makakatanggap ng retirement pay ang mga Cebu City barangay officials na magre-retiro sa serbisyo simula sa 2025. Nakasaad sa ordinansa na ang mga councilor ay makakatanggap ng 3,000 pesos kada taon ng kanilang serbisyo, habang 5,000 pesos naman sa barangay captain. Sinabi ni Mayor Alvin Garcia na ang retirement package ay paraan ng lungsod na kilalanin ang trabaho at kontribusyon ng mga barangay officials. Si Garcia rin ang sumulat ng naturang ordinansa at pinasa ng Cebu City Council na naglalayong bigyan ng retirement pay ang mga opisyal na nagsilbi sa 80 barangay sa lungsod. Bukod naman dito, itataas din ni Garcia ang financial assistance para sa Youth Council Sangguniang Kabataan o SK. Ako po si Jonah Bakira ng DWWW 774 Ultimate Music Radio. Maraming salamat sa iyo, Jonah Bakiran. Balita sa labas ng bansa. Sa ating international news, Pangulo ng Austria sa ilalim sa spinal surgery. Detalye po ihatid ni Rosemary Miranda. Sa ilalim si Austrian President Alexander Van der Bellen na nangangasiwa sa mga pag-uusap sa coalition kasunod ng kamakailang halalan sa bansa sa spinal surgery sa Vienna sa susunod na mga araw. Ayon sa tanggapan ng Pangulo ng Austria, ang 80 taong gulang na naging pinuno ng Estado mula noong 2017 ay nakararanas ng mga problema sa intervertebral disc mula pa noong simula ng 2024 at patuloy na lumalala kamakailan kaya kailangan nitong sumailalim sa isang regular na operasyon. Dahil sa tagal ng paggamot at paggaling ni Van der Bellen ay pansamantala munang itinalaga si Chancellor Karl Nehammer bilang kinatawan ng bansa. Ako si Rosemary Miranda para sa DWWW 774, Your Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Rosemary Miranda. Sports Alert. Sa Sports Alert tayo, San Miguel Beerman star Junmar Fajardo itinanghal na 2024 PBA Governors Cup Best Player of the Conference. TNT Chopang Giga Import Ronde Hollis Jefferson nasungkit naman ang Best Import Award. Ang detalye hatid ni Mika Fajardo. Mika. Iginawad kina San Miguel Beerman star Junmar Fajardo at TNT Tropang Giga Import Ronde Hollis Jefferson ang mga nangungunang individual awards para sa PBA Season 49 Governors Cup kagabi sa Smart Araneta Coliseum. Itinanghal na Best Player of the Conference ang San Miguel big man na si Fajardo at naungusan ng kanyang teammate na si CJ Perez, ang Hinebra duo ni Japet Aguilar at Scotty Thompson, Robert Bolick ng NLEX at Arvin Tolentino ng Northport sa kanya ay ika-11 BPC Award. Samantala, kinilala naman si Ronde Hollis Jefferson bilang Best Import sa panguna sa TNT na kasalukuyang nakikipaglaban sa Hinebra sa kanilang Best of 7 Final Series. Tinalo ng American Import sina EJ Anosique ng San Miguel, Aaron Fuller ng Rainier Shine at Justin Brownlee ng Hinebra sa pagkolekta ng 663 statistical points, 491 media votes at 67 player votes. Ito ang pangalawang sunod na Best Import recognition ni Hollis Jefferson matapos na makamit din ng parehong parangal sa nakaraang Governors Cup kung saan pinangunahan niya ang TNT sa championships sa pamamagitan ng pagtalo sa Gin Kings sa 6 na laro. Sa iba pang sports alert, iniretiro na ng Toronto Raptors ang number 15 jersey number ni Vince Carter kahapon sa halftime na kanilang laban kontra Sacramento Kings. Si Carter na na-induct sa Naismith Memorial Basketball Hall of Fame noong nakaraang buwan, ang naging unang manlalaro ng Raptors na nagretiro ng kanyang jersey ng pangkisa na nagsimula noong 1995. Kaugnay nito, nagpayag naman ng pasasalamat si Carter sa koponan, sa fans at sa mismong syudad para sa kanyang naging karera sa prangkisa.
Matapos ito ay tila sa Raptors ang number 15 jersey at pinasinayaan din ng Raptors ang isang mural ni Carter sa labas ng kanilang arena. Naglaro si Carter sa Raptors mula sa kanyang rookie year noong 1998 hanggang 2004, kung saan noong 1998-1999 season, pinangalanan siya bilang Rookie of the Year at kalaunan ay nakuha ang palayaw na Air Canada sa kanyang paglalaro doon. Nakatagda namang iretiro din ng Brooklyn Nets ang jersey ni Carter sa susunod na taon. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat sa iyo, Mika Fajardo, the pride of Tondo, Manila, Philippines. Showbiz Balita. Sa atin namang showbiz balita, Marvin Agustin at Jolina Magdangal muling magtatambal sa pelikula matapos ang higit 2 dekada. Showbiz Chika ay hatid po sa atin ng Beshi na Bayan, Kenny Acosta. Good morning! Happy and blessed Monday morning mga Beshi! Narito na ang mga latest chika sa mundo ng mga marites. Mga Beshi, muling magsasama sa isang pelikula ang isa sa most iconic Pinoy love team ng dekada 90 na sina Marvin Agustin at Jolina Magdangal. Ang reunion movie na tinaguraang Marjo Love Team ay mangyayari matapos ang higit 2 dekada mula nang huli silang magtambal sa big screen. May titulong XX Lovers ang bagong pelikula ni Marvin at Jolina na nasa ilalim ng direksyon ni Direk JP Habak at sa produksyon ng Cornerstone Entertainment at Project 8 Projects. Makakasama dito ng dalawa sina Juan Carlos Labajo at Loisa Andalio. Ilan sa mga sumikat na nagawang pelikula ni Marvin Agustin at Jolina Magdangal ay ang Flames the Movie, Loves Kita, Okay Ka Lang at ang Hey Babe. Samantala, inanunsyo naman ng Miss Universe Organization o MUO ang pag-atras sa kompetisyon ni Miss Universe Panama 2024 Italy Mora. Sa pahayag ng MUO na inilabas sa kanilang website, ang hakbang ay napagdesisyonan ng kanilang disciplinary commission. Sa isinagawang full investigation, lumabas umano na ang tanging resolba lamang sa issue ay ang hindi pagtuloy ni Miss Panama sa kompetisyon. Sa naturang post, walang inilahad na dahilan ang Miss Universe Organization kung bakit umatras ang pambato ng Panama sa ngayong taong pageant o sa kung saan at paano nagmula ang pagkakahantong nila sa nasabing desisyon. Binigyan diin lamang din ng organisasyon sa nasabing post ang kahalagahan ng pagpapanatili ng confidentiality at respeto sa isinagawang proseso ng kanilang pagsusuri. Sa kumakalat naman ng mga ulat sa iba't ibang social media sites, gaya ng post sa Facebook ng Pageant Aficionado page, nagkaroon di umano ng hindi pagkakaintindihan sa pagitan ni na Miss Universe Panama 2024 Italy Mora at ng roommate nito na kandidata ng Dominican Republic na si Celine Santos Frias na humantong umano sa pisikal na sakitan. Sa Philippine Pageants Facebook page naman, nakasaad na tinanggal sa kompetisyon si Miss Universe Panama 2024 dahil lumalabas umano ito ng hotel nang hindi nagpapaalam. At yan, hatid ko sa inyong mga showbiz chika. Ako po yung showbiz supporter, Kenny Acosta. Happy as a blessed Monday morning, everyone! Maraming salamat, Beshi, Kenny Acosta. Balitang kakaiba. Sa balitang kakaiba ho tayo, Spider-Man at Goku na aresto sa Cebu. Narito po ang kakaibang balita ni Doc Justin. Lunes na lunes talaga. Doc, magandang umaga sa iyo. Good morning sa inyo. Joel, Darlene at sa lahat ng mga taga-subaybay natin. Apo. Sino ba namang mag-aakala na darating ang araw na maaresto ng mga pulis sina Spider-Man at Goku? Para si Spider-Man medyo ano dito, kilala. Ito si Goku, yun sa Dragon Ball Z, ito siya. Naharang ng Highway Patrol Group sa Central Visayas ang dalawang content creator na nakabihis bilang Spider-Man at Son Goku. Ito ay magkarang mag-viral sa social media ang stance nito sa Cebu Trans Central Highway na dinanap noong October 27. Sa isang report, nakasaad na 3 lalaki na nakakostume bilang sina Spider-Man, si Goku at si Batman ang nakitang sakay ng isang malaking motorsiklo na may sidecar at nagpe-perform ng mapanganib na stand sa Cebu Trans-Central Highway. Nagpaalala naman ng mga otoridad sa mga naaresto na itigil ang pagsasagawa ng naturang aksyon dahil delikado ito at maaari ring malagay sa panganib ang iba pang motorista. Humingi na ng tawad sina Spider-Man at Goku
na nangyari at nangakong hindi na ito ulitin pa. Yan na naman tayo sa mga papansin na mga content. Correct. No? Pag mag-content ka, sa bagay, sabi nga nila, kahit tama o gawin mo dyan, views pa rin. No? Oo. Parang yung... Medyo delikado kasi, Doc Justin, yung ginawa ng mga content creator na to. Kasi may video din makikitang nangaharang sila ng mga sasakyan. Oo. Tapos parang hami-hami wave ba siya doon sa mga sasakyan si Goku. So, yun nga, delikado. Dapat lang talaga silang maging leksyon sa iba pang content creator na gusto lang makakita ng views. Pero yun na, nag-aatid na sila ng mga panganib, mga abala. Diba? Kasi, paano kung sa pagkagaganyan nila may dumaan na emergency na hindi agad nakadaan? Sana minsan yung mga content creator, mag-isip sila ng yung may matututunan yung yung mga manonood, followers nila. Mga manonood nila or followers nila na makakatulong sa buhay, makakapagpabuti, di ba? Oo. Kaya, speaking of that, Joel, mayroon na yung mga content creators na nawiwili ako, kagaya nung mayroon akong napanood na ang isang lugar na pinicture niya. Sobrang dumi, ang daming basura, tapos binibidyo niya yung sarili niya na naglilinis ng lugar from before to after, no? Yan, ganun ng mga content ang gawin. Correct. Kagaya ng mga public, mga waiting shed, nakita niyang madumi. Tinanggal na yung mga vandalism. Di ba ganun, ano? At least, natuwa ka na doon sa kanyang content, mayroon pa siyang nagawa na kabutihan. Yes. Yan ang magandang sa ng mga content creator. Ngayon, hindi itong iba na puro lang post ng post. Wala namang kwenta na ang kanila. Tapos pagdating sa dulo, mag-promote ng sugal. Oo, sa dulo. Wala talagang kwentang ganyang mga content creator. Okay? Okay. Sige, so magandang umaga sa iyo, Doc Justin, and ayos ba tayo dyan? Ayos tayo. Hindi lang maganda aking ko. Kaya yung aking ko na sobrang sa lamig ang aking ko dito. Puro kwan Puro kwan yung naririnig ko sa iyo. Alright. Masama ang tama. Ay, masama ba? Oo, pare-pareho lang tayo. Maraming salamat, Doc Justin. Okay, thank you. Advance happy birthday kay Darlene Olanio. Uy, mauuna ka. Bukas na. Happy birthday! Happy birthday, Doc Justin! Doc Justin, bukas. Happy birthday! Salamat! Bikini Man! Bikini naman, Darlene! Bikini Man, Doc Justin! Patrick Lasanas! Bikini Man! Okay, maraming salamat. Justin. At yan po ang kabuuan ng ating balitan ngayong araw na ito ng Lunes, November 4, 2024. Kami ho ang mga naging tagapagbalita. Darlene Olanio. Ako naman ang inyong Joel Malasakit, Mal Gorospe. Dito po ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Maroon na lamang po tayong 51 days bago ang araw ng Pasko. Alas 7:15 na po ng umaga. Maraming salamat.